Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang ibig mong sabihin, gusto mo lang akong ipinta? Naramdaman ni Blake na tila may bumara sa lalamunan ni Arya habang sinasabi iyon. Bigla siyang kinabahan. Ramdam niya na napasubo siya sa sinabi kanina pero hindi niya napigilan ang sarili. Nawalan siya ng kontrol. Gusto niyang bawiin iyon, hindi dahil sa hindi iyon totoo, pero dahil sa natatakot siya sa magiging reaksyon ni Arya. Paano kung hindi nito magustuhan ang sinabi niya? Alam ni Blake na napakaaga pa ng lahat. Ilang araw pa lang ba sila nagkakasama ni Arya? Kahit na ba nitong mga nakaraang araw, madalas sila magkakasama ng buong araw, hindi pa rin iyon sapat para masabi na gusto na niya agad ang dalaga. Pero sa una pa lang naman talaga, gusto na niya si Arya. She haunted him. Madalas niyang sundan si Arya. Madali lang para sa kanya na mahanap ito dahil na rin sa sources niya. Mayaman siya. Madali lang ang umupa ng mga investigador para malaman kung nasaan ang dalaga. At kahit sandali pa lang sila nagkakasama, sa bawat oras na nakakasama ito ay lalong tumitindi ang nararamdaman niya. Hindi na niya kaya pang itanggi ang nararamdaman, lalo at naiirita siyang isipin na may lalaki pala sa buhay nito. Iba iyon, gusto kita. Pinilit huwag ipahalata ni Blake ang takot. Matapang siya, hindi ba? Sa dami na nangyari sa buhay niya mula pagkabata, natuto na siyang huwag matakot. Pero bakit kinakabahan siya sa magiging reaksyon ni Arya sa sinabi niya? Lalo pang kinain ng kaba ang puso niya nang tumawa si Arya. Seryoso ka ba? Narinig mo na ba ako nagbiro? Kunot nung wika niya. Kahit ang mga kaibigan ay hindi nagawang masabi ang mga iyon sa kanya. Kahit kailan kasi, hindi siya nagbiro sa mga ito. Sabi ko nga, pero sinalubong ni Arya ang tingin niya. May kung anong naramdaman si Blake sa dibdib na magtamang kanilang mga mata. Siguro nga, nag-aalinlangan siya na magtapat ng damdamin. Pero nang masabi niya ang nararamdaman, nakaramdam siya ng kakaiba sa puso niya. Tila gumaan iyon na parang may isang tinik na nabunot. Nang bumaba ang tingin ni Arya, sinubukan niyang dugtungan ang naisabihin ng dalaga. Sandali pa lang tayo nagkakasama. Tumango ito. Ganoon din ako. Pero ayaw kong dayain ang sarili ko na sabihin na lang na gusto lang kita na maging modelo kaya sinusundan kita. Gusto talaga kita. Una pa lang kitang nakita, there was this disturbing feeling inside me that I could not explain. Na palagi lang na sinasabi na gusto kita makita ulit, na makasama. At gusto kong huwag mo rin dayain ang sarili mo na dahil lang tinutulungan kita, kaya hinahayaan mo kung nasa tabi mo ko. Kumunot ang noo ni Arya. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo rin naman ako, diba? Kinakabahan si Blake sa maaring isagot ng dalaga, pero gusto niyang magbaka sakali. Look, hindi mo ko gusto? Hindi mo gusto na sinusundan kita? Na nasa tabi mo ko? Nakaramdam siya ng sakit na isipin ang posibilidad na iyon. Hindi naman sa ganun. Pero hindi ba masyadong mabilis ang lahat? Kumunot ang noo ni Blake. Kung ganun, anong gusto mong gawin ko? Sinabi mo na gusto mo ko. Hindi ba dapat kapag sinabi na may gusto, nililigawan? Ibig mo bang sabihin sa sinasabi mo ngayon, gusto mo kong ligawan? Kota na si Blake sa pagkunot ng noo. Pero paborito niya ekspresyon iyon kasama ng pagsimangot. Kaya lang ay kaibang pagkunot ng noo niya ngayon. Mas malala iyon. Ligaw? Gusto ni Arya na ligawan niya ito? What the hell? Isang paraan ni Arya para mag-unwind at paalisin ng mga gulo sa damdamin ang manood ng pelikula. Wala man siyang gusto sa mga palabas ngayon, ginusto niya na gawin iyon dahil magulong isip niya. Dahil mag-isa lang siya, kailangan niya mag-unwind. Tama bang ginawa niya? Tinanggihan niya si Luke? Paanong hindi? Nang sabihin na kung gusto pala siya ng binata,
ay kailangan siyang ligawan nito ay tila naging mailap ito sa ideyang iyon. Hindi nagustuhan ni Luke iyon. Hindi raw nito gusto ang manligaw. Wala pa raw itong babaeng nililigawan sa buong buhay nito. He made her feel cheap. Kung ganoon, ay anong gusto mangyari ni Luke? Siguro nga ay may espesyal din siyang nararamdaman sa binata sa sandaling pagsasama nila. Pero napakaikli pa lang niyon para masiguro talaga niya ang damdamin para dito. Isa pa, babae siya. Alangan naman na bumigay siya agad. Sabi nila, kapag umiibig ka raw, ay nagiging irasyonal ang isip mo. Hindi ka nakakapag-isip ng maayos. Mas sinusunod mo ang puso kaysa sa isip. May isang bahagi ni Arya na gustong sundin ang puso niya na nagsasabing umamin din kay Luke ng tunay na nadarama. Pero mas pinanaig niya ang isip. Tinanggihan niya ito. Hindi niya gustong itrato na lang siya ng binata ng ganoon. Tama naman sa tingin niyang ginawa. Pero bakit ganoon? Bakit hindi siya masaya? Alam kasi niya na dahil sa ginawa ay maaring layuan siya ni Luke. In fact, nang matapos itong tanggihan ay hindi man lang siya nito inawat. Tila ang mahalaga lang para sa binata ay ang ego nito. Hindi nito gustong baguhin ang sarili dahil lang sa gusto niya magpaligaw. Kung ganoon si Luke, ibig sabihin lang ay hindi ito seryoso sa kanya. Hindi siya pinahahalagahan. Mali ang lahat. Tama ang kanyang desisyon. Pero nasasaktan at nagugulo siya na doon na lang natapos ang lahat. Iba pa naman ang nararamdaman niya. Pero hindi pala talaga ito seryoso sa kanya. Sayang ang lahat. Nang makapili ng panonoorin at makabili ng kakainin sa loob, pumili na si Arya para bumili ng tiket. Medyo mahaba ang pila dahil first day ng showing ng pelikula. Isang romantic drama film iyon. Hindi niya kasi gusto ang ibang showing na action at horror movie, comedy, drama at romance lang ang pinaparood niya na genre ng pelikula. Matatakotin kasi siya at hindi rin gusto ang mga nagbabarilan na eksena. Pero dahil walang comedy film na palabas, nagsettle na lang siya sa romance kahit na sa tingin niya ay hindi iyon bagay sa mood niya ngayon. Pero na magbabayad na siya ng ticket, nagulat siya nang may isang lalaking tumabi sa kanya. Muntik pa nga siyang mapasigaw dahil hinawakan nito ang kamay niyang may hawak na pera na ibabayad. Pero sa halip na kunin ang pera, itinabi nito ang kamay niya at kinausap ang nagbebenta ng ticket. 2 tickets please. Anong ginagawa mo rito? Nagawang magsalita ni Arya na makuha ni Luke ang ticket at mabayaran niyon. Nagkabit-balikat ito. Kagaya ng dati, sinusundan ka. Pero kahapon, wag mo nang isipin ang nangyari kahapon. Hindi ako isang lalaking basta-basta sumusuko. Ibig sabihin ba nun ay payag na siya naligawan ako? Naisip niya. Sa isiping iyon ay nawala ang lahat ng lungkot sa puso ni Arya. Hindi na rin niya sinubukan tanungin ang binata dahil naging halata na rin na kinuha nito ang dala-dala niya at inalalayan pa siya papasok sa loob. Nawala lahat ng gulong nararamdaman niya sa loob. Seryoso sa kanya ang lalaking gusto rin niya. Nang makapasok sa loob ay halos magsisimula ng pelikula. Binuksan ni Arya ang popcorn na binili at inilagay sa harap ni Luke para alokin nitong kumain. Tinignan nito ang popcorn saka tumingin sa kanya pero hindi ito nagsalita. Maya-maya ay naagaw na katabi nilang magkasintahan ang atensyon ni Luke. Napaka-sweet ng dalawa. Sinusubuan ng babae ang boyfriend ng popcorn. Naguluhan si Arya. Anong ibig sabihin nito? Gusto rin ba ni Luke na gawin niya iyon? Bakit hindi? Tanong ng isip niya. Ano bang masama? Pagsubo lang naman iyon ng popcorn kay Luke. Kapag magkasama nga sila ni Melvin na manood ng sine, hindi iilang beses na nagawa niya iyon sa kaibigan. Sinubukan din niya na gawin iyon kay Luke. Kumunot ang noon nito sa ginawa niya pero maya-maya ay tinanggap din ang alok na popcorn. Cheesy, komento naman ito pagkatapos namula ang pisngi ni Aryan. You mean, the popcorn? It's cheese flavored. Simpleng paliwanag ni Luke. Bahagyang napanganga si Arya. Ano ang tawag sa kanya? Nasupalpal. Nag-init ang mga pisngi niya sa pag-aakalang para kay Luke ay cheesy ang ginawa niya. Pero ang tinutukoy lang pala nito ay ang flavor ng popcorn na binili niya. Hindi na lang niya inulit ang ginawa kanina at nag-focus na sa pelikula. Ganoon din naman ang ginawa ni Luke. Sa una ay naala niya na baka maya-maya ay mainip lang ito sa gusto niyang gawin.
Ganoon naman talaga mga lalaki, hindi ba? Hindi mahilig sa mga romantic na pelikula. Isama pa na dahil sa nangyari kahapon, naramdaman niya kung paano mag-init ang ulo nito. Pero tahimik lang itong nanonood ng pelikula. Ginaya na lang tuloy ito ni Arya. Nag-concentrate na lang din siya sa pinanood ng pelikula. Isang nakakaiyak na eksena ang lumabas sa kalagitnaan ng pelikula. Naghiwalay kasi mga bida. Mababaw ang luha ni Arya, lalo na sa mga nakakalungkot na eksena. Namalay na lang niya na may tumulong luha sa mga mata niya at hindi rin mapigilan na mapahikbi habang pinapanood ng pelikula. What's wrong? Nagawa pang itanong ni Luke na walang konsentrasyon nito sa panonood ng pelikula nang dahil sa kanya. Umiling siya pero hindi pa rin niya napigilan ang mga luha. Nagpatuloy siya sa pag-iyak kahit naramdamang unti-unting nilalapit ni Luke ang sarili sa kanya upang patahanin siya sa pagiging emosyonal, patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Naramdaman niya ang pag-TM na bagang nito nang tumulo ulit ang luha niya sa suot na polo shirt. I'm sorry, sinubukang lumayo ni Arya kahit na nagustuhan niya ang pakiramdam ng yakap ni Blake sa kanya. Pero mas pinanaig niya ang isip, nakakahiyang ginagawa niya. Sinubukan din niya pigilan ang luha para huwag ito mag-alala pero nahirapan ulit siya. Masyado niyang na-feel ang pelikula. Stop crying, pelikula lang yan. Pagpapagaan pa nito ng loob niya pero hindi pa rin napigilan ni Arya ang pagpatak ng luha, lalo na sa mga sumunod na eksena. Nakita kasi roon ang hirap na pinagdaanan ng dalawang bida na maghiwalay ang mga ito. They were miserable. Umiyak pa siyang lalo. At dahil sa paglakas ng palahaw ay tila nainis si Luke sa kanya. Hinila siya nito palabas sa movie theater kahit pinigilan niya ito. Hindi dapat tayo umalis. Hindi pa tapos ang pelikula. Reklamo niya. Pero patuloy pa rin naman siyang umiiyak. Gusto mo pa magpatuloy? Para kang kuting sa loob na nawala ng ina. Ayoko nakikita umiiyak ka. Nakakaiyak kasi talaga eh. Pumuntong hininga si Luke. Girls, sinubukan siyang aluin ng binata sa pamamagitan ng paghagod ng likod niya. Niyakap din siya nito. Kagaya ng una, nakaramdam na naman ng kakaiba si Arya sa yakap na iyon. Unti-unti na ring gumaan ang pakiramdam niya nang hinayaang magtagal ang yakap ni Luke. Nang tuluyang tumahan si Arya, nagulat siya nang bigyan ng halik sa noo ni Luke. Don't ever cry again, okay? I don't like to see you cry. I hate to see you cry. Dapat magprotesta at magreklamo siya sa ginawa ni Luke sa kanya. Isang kapangahasan iyon, hindi pa nga sila nagkakalinawan sa aspeto ng paniligaw. Pero sa halip na gawin niyon, naging malikot pa ang isip niya. Parang gusto niya yatang umiyak araw-araw para makatikim ng yakap at halik ni Luke na paraan ito para pagaanin ang loob niya. Mga kafelisidad, ang suplado at batong puso ni Blake ay napalambot ni Arya. Kaya naman, abangan natin kung papaano ma-inlove ang isang Blake Ortella sa isang nangangarap na maging modelong si Arya. Kaya naman, abangan!